Hello, hello! Good morning mga kabagis! Kamusta kayo dyan? Basahin lang natin tong tanong, no? Good morning, Doc Kabagis. Totoo po ba na kapag nagbuntis ka ay less chance kang magkaroon ng breast cancer? Yon! Totoo kaya yan mga kabagis? Okay, breast cancer. Tara! Yan! Breast cancer. Alright. So, merong mga risk factors for having breast cancer. Unahin na natin yung tatlong major. Okay, genetics. Sumunod, yung exposure to radiation. At saka, personal history of having cancer. Alright, going back ngayon dun sa question na kapag ikaw ba nagbuntis ay magkakaroon ka ng lesser chance na magka-breast cancer. Okay. It falls to the category of prolonged exposure to estrogen. Doktor, ano ba ibig sabihin ng prolonged exposure to estrogen? May tatlong klase. Okay. Yung una, ikaw ay bata pa na nagkaregla. So, wala ka pang 12 years old, nire-regla ka na. Yan. Early menarche ang tawag natin dyan. Sumunod naman ay late menopause. So, medyo may edad ka na, pero tuloy-tuloy pa rin yung regla mo. Ibig sabihin nun, tuloy-tuloy yung monthly period mo, tuloy-tuloy din ang exposure mo sa estrogen. At susunod naman dyan, yung nulliparity. Ibig sabihin ng nulliparity, hindi ka pa nagbubuntis. No? Kapag ikaw, hindi ka pa nagbubuntis, tuloy-tuloy yung regla mo. Tuloy-tuloy din ang monthly exposure mo sa estrogen. And then, you will have a higher chance to have breast cancer. Okay? Alright, mga kabagis ha. Pero hindi ko sinasabi na magbuntis ka na. Pero kung nasa tamang panahon ka na, magbuntis ka. Pero yun nga, mas matagal ka magbuntis, at hindi ka nagbubuntis, you will have higher chance na magkaroon ng breast cancer. Hindi ko sinasabi magkaka-breast cancer ka na ha, kapag di ka nagbuntis ha. Baka mamaya sabihin mo sa nanay mo, Nay, magbubuntis na po ako kasi baka po magka-breast cancer ako. Tayo dyan, masisisi pa si Dr. Bagis. Malinaw yan ha. Okay, sana may natutunan tayo ngayong umaga. Bye-bye!